Secretary Mina Pangandaman ng Department of Budget and Management. Secretary Mina, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po. Magandang umaga, Katunying at Ka Jerry. O, pinili na naman namin yung picture mo na mukhang high school graduate ka lang dito, ha. Mag-graduate mo lang ng high school. Oo nga, ano. Ay, thank you po. Opo, ang unang tanong po namin, ano na po ba ang latest dun sa binabalangkas na panuntunan ng DBM, NEDA at ano pa ba yung isa, DOLE? Tungkol po dito sa AKAP, yung tulong sa ating mga kababayang nagtatrabaho pero kulang ang kita. Na-finalize na po ito, sinusulat na lang, ini-English na lang po ito ng DSWD. Nagbigay na po ng komento ang dalawang bagong ahensya po na tutulong sa pagbalangkas, yung DOLE po at saka NEDA. So meron na pong binigay sila. In fact, nag-meeting po kami. Kung makikita nyo po, last week po yata ito. Nag-meeting po with the President. At kahapon din po, minute din po namin sila yung together with the economic managers po. So meron na po silang final details. So sinusulat na lang po. So we expect no by next week po, baka meron, mapirmahan na po nila itong bagong guidelines. Oo, at kapag may bagong guidelines na, doon pa lang ma-resume, Secretary, ang pamimigay ng tulong galing dyan sa mga iba't ibang klase ng ayuda na yan? Actually, hindi pa po, Katunying at saka Jerry. Kung maaalala nyo po, ito po ay kasama sa conditional Kaya nga po. veto Oo. ng ating Pangulo. So, bago po ito ma-release, kailangan po ma-provide yung guidelines. May mga detalye din po ang DBM kung ano-ano mga dokumento. Kailangan po magpasa ang DSWD ng mga dokumento bago po namin ito ma-endorse sa Office of the President. At Office of the President po ang mag-a-approve ng release nitong pondo ng AKAP po. Medyo marami din po ang kailangan nilang i-provide, no, na dokumento. Kailangan makapag-provide sila ng bagong physical targets, financial targets, yung mga tinatawag na special budget request, may mga financial plans. Medyo kailangan po nila lahat ito i-provide sa DBM bago po natin ito ma-endorso sa Pangulo. So dadaan pala to sa butas ng karayom bago po ma-aprobahan ng release. Ganon. Opo, kasi po nung nagkaroon po tayo ng veto message, ang difference po nung nakaraang taon po kasi, wala tayong specific sa mga veto message natin. Wala tayong conditional, wala po tayong line item veto. So ngayon po, sa veto message, meron pong section 6 dyan. Lahat po ng increases at saka lahat po ng new projects, activities, and programs sa GAA po, yan po ay worth 783 billion po lahat-lahat yan. Ito is kasama po dito yung 26 billion na line dito. So, ang total na dadaan sa DBM, sa mga ahensya, department agencies po, yung mga heads, kailangan po ma-justify nila ang release ng mga to bago i-approve yung release po, is 757 billion po. Kasama po doon ang AKAP. So, hindi po siya automatically release parang last year. 90% ng budget ni-release po natin kaagad. So, alam mo nyo, mabuti binanggit nyo po yan. Ang binito lamang talaga ay 26 billion. Kaya ang sabi ng ibang mga kritiko ng administrasyon, wala pala yan 26 billion lang pala. Di nagtagumpay pa rin yung mga insertions doon sa BICAM. So, practically, pagka pala kinuwenta mo yung kabuuan na dadaan sa butas ng karayom, ibig sabihin, hindi naman siguradong mai-release, ay aabuti ng magkano uli kanyo yung total? 757 billion. Yun po yung hindi napapag-usapan. Akala po nila 26 billion yung, yun po yung na-line dito. 26 billion na yon, wala na po yun. Kaya po bumaba yung level ng budget natin. Nabawasan po yung level ng budget natin. Pero sa loob po nung napirmahan po na General Appropriations Act na 2025, tama po kayo, mayroong 757 billion na dadaan pa po sa
butas ng karayom Butas ng karayom. ito ay ma-release. Opo. Pero Ganun pala yun, ano? Pero alam niyo naman po, Secretary, marami pong mga enterprising na kapag ka nasa budget na, kahit na sabihin dadaan pa sa butas ng karayom, ang sasabihin ng mga nanghihingi ng advance dyan, lalabas din yan. Nasa budget yan eh. Hindi naman binito yan eh. Paano po sagot niyo doon, Secretary? Hindi po tayo sigurado. Ito pong nasa conditional veto natin. In fact, yung very first cabinet meeting po ng ating presidente, nagbigay po siya ng directive sa lahat ng ahensya ng gobyerno. In fact, nagsimula na rin po yung meeting niya per agency. Kahapon po yung DA. Today po, 5 ahensya po ang uupuan po ng ating presidente. Sinabihan po niya yung mga cabinet secretaries na tingnan niyo pong mabuti yung mga proyekto, yung mga priority and legacy projects natin. Make sure may pondo. Kung walang pondo yan, meron kayong authority para mag-augment, mag-realign or mag-force savings dyan sa mga proyektong hindi nyo gusto. Opo. Okay, yung pong nabanggit nyo kanina, new projects. Pagka po new projects, kadalasan po nasa DPWH yan, Secretary, ano? Actually, yung mga new PAPs po, projects, activities and programs, ang total po lahat yan, linya by linya, is 12,957. Pero tama po, bulk of that po is nasa DPWH kasi po, per line po yung proyekto yun nila. Pag pinapabid po nila yung mga proyekto nila per line. Opo, okay. Yung new project na to, yan po ba ay nasa original budget na ipinropose nyo sa Congress? Wala po. Yun. So yun yung insertion. Opo. Congressional initiative po. Congressional initiative. Opo. So magkano po yung new projects na nakita po ninyo, yung total? Ang makikita nyo, yung pinaka-total, yun po. Yung 757. 783 billion. Yan po yung lahat. Hindi lang po kasi sa DPWH, pati po sa PA, nagkaroon po siya ng mga bagong proyekto, sa DOTR, marami po eh. Nako, Marami sasakit ang ulo ngayon ng mga nag-advance, Secretary. Malaki yan. Yung mga nahingian na, mga nahingian na nung mga mababait na kakandidato ngayon. Hindi, marami akong kailangan gastusin ngayon eh. Oo, kaya mag-advance ka na. Tapos, nasa kategorya pala ito ng new projects, hindi nyo naman pala i-release basta-basta. Patay kang bata, patay silang bata sila. Opo, hindi lang po ito new projects, pati po yung, kahit po nasa net yan, kunyari, naka-line item po yan, na 50 million lang yan. Pag naging 100 million po yan, hindi rin po automatic yan na ma-release. Kasi kailangan ma-justify po ng ahensya kung okay sa inyo yung ganong increase. Kasi ang pinakita nyo lang po, binigay nyo lang po 50 million, so naging 100 million. Sa tingin nyo po ba, worth 100 million yung proyektong yan? Ganun po, i-justify po yan. Naku, ito po, Secretary, dapat ay manindigan ng gusto ang executive department dito. Baka kayo ibuli, baka kayo pag binuli kayo, bumigay din kayo. Hindi po, maglalabas po kami dito ng circular para po alam ng lahat ng ahensya yung ating bagong proseso po. Opo, tungkol po naman sa mga ayuda, pagtuntong ng campaign period, ano po ba ang stand ng Pangulo dito? Pagtuntong ng campaign period, i-release po ba ang mga ayuda na to? Yung mga ibang klase po ng ayuda, katulad po nung AIX at saka TUPAD, yung mga regular po ito na program, no, na-release na po itong mga to. Dahil ito po ay hiningi nung ahensya nasa NEP po. And I think po, hiningan din po nila ng exemption. Tama, sa COMELEC. Nabasa ko din po na nag-provide na po yata ng exemption ang COMELEC para sa mga proyektong ito po. Yung AKAP, Secretary, ang nasa conditional veto? Tama po ba? Opo, medyo matagal pa po ang proseso nito dahil hindi pa po nila na susulat, na pa-finalize yung guidelines. Hanggang kahapon po, nung pinresent ito sa, meron po kami monthly economic managers, kasama po si Secretary Recto, Secretary RC Balisacan at saka Secretary Go.
may mga comments pa po sila. So, kailangan pa po isulat. So, kung pwede ko lang pong maano po yung mga bago dun sa provision ng AKAP po. Ang bago po dito is that meron ng role dito ang DOLE po at ang NEDA. Ang DOLE po, magpo-provide po sila ng assistance for the information ng minimum wage and post the circular in their website and refer workers for possible assistance. Tapos ang NEDA rin po, magkakaroon ng M&E, Monitoring and Evaluation Study on AKAP together with Philippine Statistics Authority to assist the clients. Tapos, na-define din po ngayon ang kung sino ang mabibigyan ng ayuda para sa AKAP. Qualified beneficiaries po ay yung may income na below regional minimum wage. Opo, dati po kasi yata mas palawak yung mga beneficiaries na binibigyan nito. And at the same time po, hindi po basta-basta merong intermediaries or middleman na magsasabi na ito ang mga magiging beneficiaries ng AKAP. Kailangan po, kasi ang DSWD po may mga social workers yan. Ay mga professionals. Pinipirmahan po nila ang case study bago po sila mabigyan. So DSWD ang magpipinpoint po ng beneficiary. Hindi si Kapitan. Hindi si Congressman. Hindi po, kasi may social workers po sila. Ang professionals po ito, pipirmahan po nila kung kailangan sila mabigyan. Ang mga bago pa po dito, yun nga po, walang intermediaries o middleman. Bawal po ang banners at presence of politicians during the actual distribution of financial assistance. Sungit mo naman, Secretary. Bawal yung banner, yung picture ni Congressman. Ang banner niyo pong makikita doon hotline for complaints. Ayun. Okay, so wala na yung mukha ni Congressman o ni Senador o kaya ni Mayor sa payout. Sana po. Sana po, wala na po dahil pinagbabawal at may posting na po ng mga pangalan ng beneficiaries monthly po sa website ng DSWD. So hindi makakadoble. Hindi na po. At kung kailan gusto nyo po makadoble, kung kinakailangan. Kasi sabi naman po, ito po ay ibibigay dun sa mga nangangailangan talaga. Kulang. Pagmataas ang inflation and all. Kung kailangan, may requirement na po, kailangan ikaw ay may PhilSys ID. Kasi, we're also promoting that, di po ba? Kasi nasa PhilSys ID po yung talagang detalye ng mga beneficiaries Yun po. Tsaka Secretary, hindi kaya nagkakadoble-doble ang bigay diyan sa mga meron ng tupad, may AKAP, may AIX. Yun po, kaya maganda po na nakarehistro sa PhilSys ID kasi ito may database po ang PSA. So makikita po natin, hindi magkakadoble-doble. Ayun. Opo, baka meron pa kayong nakalimutan diyan. Ano pa ba? Yun po, yung complaint po, yun ang banners natin, walang tarpaulin, may hotline of complaint, at importante din po yung sa NEDA, no? Yung meron din po silang monitoring and evaluation. Sa dulo po ng proyekto, pwede po siya mag-provide ng additional inputs kung paano ma-improve on a regular basis, or pwede din po niyang i-recommend na it's not working. Parang ganun po. Pero ang Secretary, hindi kaya magtagal yung proseso niyan dahil ang laging nababanggit kulang daw po yung mga tao ng DSWD Yun din po, nagsabi po si Secretary Rex na kailangan ng tao dahil yung AIX pa lang po medyo malaki na po at malawak na rin po yung kanilang mga beneficiaries. Pero nag-usap na po kami, taon-taon naman we try to provide additional personnel po sa kanilang opisina. Opo. Naku, sana nakarating ng maliwanag sa kinauukulan itong mensahe nyo na to. Ang hihintayin na lang natin yung nakasulat na circular, ano? Opo, yung sinusulat lang po nila ng maayos yung circular. Pero yun nga po ulit, hindi lang po circular ang magti-trigger nito. Marami pa pong kailangan i-submit ang DSWD. Alam po nila yan, napag-usapan po namin.
At bago po, pag-aaralan po muna namin kung consistent doon sa aming guidelines, yung submission ng DSWD, bago po natin iakyat sa Office of the President for final approval po. Ayun. Oh. Ayos. Maraming salamat po, Secretary Mina Pangandaman, sa inyo pong oras. Thank you po. Thank you, Sec. Kumbaga, kababalik lang sa trabaho ngayon dito sa Maynila, pero bombastic ang inyong announcement na to. Ngayon lang namin nalaman na 700 ilan nga uli? 757 billion. 757 billion po ang iisa-isahin po ng mga bawat na bago po ito ma-release. Iyon. Salamat. Magandang morning. Maraming salamat po. Happy New Year. Happy New Happy New Year. Year. Pangunahing